Kasi nung sinabi nila na idemanda nila si Marcoleta, si Mike Defensor at saka iba pa because of plunder, ang ginagawa ko, binasa ko ang plunder law. Saan ba dito ang mali? And then dito iba. So iba-ibang personal interest, may issue ba about maleta? So paano yung tinatawag na this should lead by example ang mga Pilipino. Wala So ng trust dahil ang yung mga mga tao. government magnanakaw, ang mga Pilipino gusto din magnakaw. Kung may natitirang babae sa mundo, dalawa lang sila. Si Congressman Laila De Lima at Congressman Jervil Luistro. Sino sa kanila ang liligawan mo at bakit? Masaya ka? Masaya ako maging single. What's up mga kababayan? PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong si Atty. Mark Tolentino na kung saan ay kanyang winika na hindi lamang sa mga maliliit na Pilipino nagkakaroon ng scam o mga scammer, kundi ang wika nito ay pati sa loob ng gobyerno ngayon ay mas malala pa kung makapang scam sa taong bayan. Grabe talaga. Na kung ating susuriin sa video na ito totoo nga naman mga kababayan ang kanyang winiwika na mali-malita, bilyon-bilyon ang ninanakaw araw-araw ng mga ito. At isa pa nga ang binanata nito, ang plunder case na isinampa kay Senator Marcoleta na walang katotohanan kundi pamumulitika lamang, na ayaw nilang masama di umano itong si Senator Marcoleta sapagkat alam nila na malaking balakid ito sa impeachment ni VP Sara. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Tungkol sa tungkol sa plunder. Tanong natin kasi isang malaking issue yan ngayon. Yung plunder. Lalo Tama. na ngayon, may kinakaharap na kaso si Mike Defensor at si Senator Marcoleta. Ano pong masasabi niyo dito? Nasa tama po ba yung proseso? Nabigla ako sa bagong definition ng plunder ng Office of the Ombudsman. Kasi nung sinabi nila na idemanda nila si Marcoleta, si Mike Defensor at saka iba pa because of plunder, ang ginagawa ko, binasa ko ang plunder law. Saan ba dito ang mali? Nakalagay kasi doon na kung tumanggap ka misappropriation of public funds. But may second paragraph, receiving kickbacks, commission from government contracts, number one, or number two, if you receive something by reason of your office. Ganun yun So, nakatanggap ba siya by reason of his office? Nakatanggap ba siya as a bribe money para may gawin? Kasi nung natanggap ni Attorney Congressman Mike Defensor, ni Congressman Marcoleta then yung donation, siya ay isang congressman. So, ibig sabihin, natanggap ba niya ang funds na yon? Natanggap ba niya ang funds kasi may baguhing batas? Bribe money ba yon? Or lobby money ba yon? Kasi may baguhing batas? Wala. Ang number two, natanggap ba niya yung pera na yon para for his benefit? Yes. Hindi. Klarong-klaro, donation yon for campaign fund. So, walang ang definition ng tinatawag na plunder, parang wala doon. So, I'm very optimistic na ang kaso ma-dismiss. So sa tingin niyo po ito ay politically motivated? Politically motivated and mali yung interpretation ng batas ng Office of the Ombudsman. Yun. At least klaro, di ba? So, double whammy si Bonjing dyan. Politically motivated na, mali pa. Anyway, At kaya lang naman talaga kinasuhan itong si Congressman Marcoleta. Alam nila na malaking balakid dito pagdating sa impeachment kay VP Sara. Anong opinion niyo patungkol dito mga kababayan? Paki-comment nga sa ating comment section ng ating mapag-usapan. well, coming from you as a seasoned and very well-respected litigation lawyer, Yes po. alam nyo, napakataas ng kredibilidad ng tama. mga opinion nyo Pero, tayo, mga trial lawyers, tayo, tama. Kuya Mark, ito ang sinasabi lang one of the jobs na napakataas ng stress levels. Tama. Well, ako, I have my reasons, but I want to know, ano pang reason na pinasok mo itong gulong ito na nandito tayo ngayon pareho? Sa litigation. First, Sa litigation, hindi ko plano maging abogado. Ang pagiging abogado ko, that's only my third choice. Ganun ba? I didn't know My that. first choice is to become a pastor or to become a really? priest. To become a priest. Parang si Second Mike is to become an actor or a model.
Third, Meron naman. Hindi naman, kumbaga. so yung third, yung pagiging abogado, third choice ko na yan. So napunta ko sa pagiging abogado. So At akala producer, di ba? Yes, producer ng mga showbiz gano'n. But hindi ko priority ang maging abogado. Nung naging abogado tayo, hindi ko din plano na pupunta sa litigation. Kasi ang litigation, I'm sure, very stressful. O may mga ibang choices ka. Pwede Yes. ka bang corporate lawyer, opisina ka lang. Corporate, Oo. maging politiko, maging congressman, maging konsihal, Tumanggap ng maleta. oh, maging mayor. So pwede kang, kasi the best profession in politics is to be a lawyer. Yeah, So, maging lawyer ka, definitely, plus yan, definitely. plus factor yan. Lawyer ka, congressman ka, lawyer ka, senador ka. But napunta tayo sa litigation na hindi ko pinaplano. Napunta lang ako without a plan kasi daming lumalapit sa aking mga kliyente. Of course, hindi ko tinatanggihan. And nung nag-umpisa ako sa lawyer, mga kaso ko, umabot na mga 500 cases sinandal natin. Mga first 5 years ko as Dami, no? lawyer. So, ang hawak ko na kaso, puro mga sawi sa pag-ibig. Yun, kaya naman pala. So, pinakinggan ko yung mga babae na umiiyak, mga lalaki na Naloko. scam ng kanilang mga asawa, napunta ang kanilang asawa, napunta sa kabilang bahay. May mga ganon. So, Sa kabilang Alam mo na bahay. kung saan ka lalapit kapag For sure. sinaktan ka ng boyfriend mo. So, wala pa nga eh. Yun ang majority, problema. doon ako nag-start. So, na-practice ko yung litigation ko through family cases. Then, after that, pupunta tayo sa mga criminal cases. Criminal cases naman sa mga adultery, concubinage, sa mga bausi, hanggang pumunta tayo sa mga kasong, another case ko, yung mga estafa cases, mga large-scale estafa, doon tayo napunta. But nag-start lahat sa sawi sa pag-ibig. Yun. That's why napunta tayo sa litigation because of Ang that. layo, no? Oo Sawi nga sa eh. pag-ibig, mga large-scale estafa. Kasi yung sawi sa pag-ibig, scam ang pag-ibig, pwedeng scam yan. Oo nga, Oh, no? estafa yun, estafa, Kung di ba? niloko ka ng girlfriend mo, asawa mo, love scam. Love Diba? scam. So, ang scam hindi lang about financial scam or Ayun, investment oo nga, scam. no? Tama nga naman. Na-scam ka, no? Hindi, tama si Kuya Mark. Kuya Tama Mark. naman. Kuya Mark, bilang abogado, ano po sa tingin niyo ang pagkakaiba ng allegation, probable cause, at conviction? Of course, ang number one rule dyan is ang accused is presumed innocent. Yes. Always presumed innocent until the otherwise is proven. So, yung nagreklamo, siya dapat ang mag-prove na guilty yung isang tao. Ngayon, yung probable cause kasi, binago na ng DOJ yan. Ang bago ngayon is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, mas mabigat dapat ang kaso bago iakyat sa court. So, hindi pwede na, kung mahina lang ang kaso, hindi dapat i-dismiss yan. As a general rule sa mga piskal, as a general rule, dismiss ang criminal Dismiss. cases. Exception ang pag-akyat sa kaso sa court. Yun yan. Pag-akyat sa kaso sa court, iba naman ang requirement na evidence. Yung reasonable, yung tinatawag na proof beyond the reasonable doubt. But kailangan mo i-prove yan na guilty ang isang tao. Kasi ang isang tao, because yung liberty, yung life, liberty, kasama kasi sa life ang happiness. Kasama sa right ng isang tao ang maging masaya. Kasama sa life ng isang tao na may nagmamahal sa kanya. That's part of due process. That's part of right to life and right to liberty. Ina, karapatan mo pala yun. Exercise your right na. Oo, Correct. Na may karapatan natin magmahal yan sa'yo. na may nagmahal sa'yo, nag-share ng pagmamahal. Kasama yun sa right to life. Oo, di ba? Oh, right to life yan. Oo, di ba? Don't deprive Ano ba yourself. hinihintay mo eh? Yung iba dyan, Sa mga nanonood dyan, ha, single po ako. alam mo, Ina, Double. yung iba dyan, pinaglaban nila ang kanilang liberty kasi gusto siya Yun. ikulong. Iba, free naman, but hindi niya in-enjoy. Dideprive niya ang kaniyang pag-ibig, ang Ayun. kaniyang masaya, and parang kinulong mo ang sarili mo. Talagang laging connected sa pag-ibig yung matas, ano? All goes back sa pag-ibig. Pag-ibig, yan. Parang yung kanta, nang dahil sa pag-ibig. Anyway, Ganun. nabanggit mo, Kuya Mark, na hindi talaga first choice mo yung law, ano? Hindi ka Third first choice, choice. ano? Third choice So, natin. but then you eventually decided to take up law. So, anong klaseng law student going back sa iyong student days, anong klaseng estudyante si Kuya Mark? Siya ba ay nerd o bookish? Athletic ka ba? Competitive? Ikaw, o party animal? Ano bang klaseng... Party animal. Oh, Party. But of course, I should be responsible. Time to study. Time to enjoy. Kailangan balance. Balance Hindi lang. pwede na
na Monday to Sunday, doon lang ako sa library or sa nagbabasa ng libro. I always study Monday to Saturday. Saturday night, I enjoy life. Wow. Punta ako sa bar, punta ako sa Medyo club, party-party rin. punta ako sa mga Balance sinihan. Every Sunday. Saturday night. Sino kasama niyo, attorney? Mga sa sinihan? friends ko. Friends. Kala ko friends. kung... Alam mo, student din ako, party animal ako eh. Yeah. Yung jowa ko laging inaagaw ng other party. Ganun ba? Noong law school ako, wala akong jowa. Dami lang mga kasama-kasama, mga fling-fling. But of course, I admit, marami nung college. But nung law school, focus ako sa law. Kasi pag law school kasi, yung mga babae hindi nila naintindihan ang buhay ng isang law Ay, student. grabe. Oo. Oo Ang mga naman. babae kasi demanding, Usapan ng law. demanding sa time, demanding sa mga text, mga dapat Hindi tawagan, naman. sagutin mo. So tapos Hindi lang. magtampo. Nagre-reklamo. Kung hindi mo Objection, Oo, Your totoo Honor. yan. kung hindi mo ma-replyan na ilang minuto lang, nagtampo na yan. Ganun yan. So, walang makaintindi sa yun? mga Hindi law student. naman. Ako kasi, Mahirap intindihan. ako personally, hindi ako ganyan. Hindi ako demanding sa time. Sa mga nang-i-scam. Education. Paano nga tayo? Educate. Yes. Paano nga po, yung gobyerno mismo nang i-scam sa atin. Oh, yun ang problema. Yun ang mabigat. Oh, so yun ang Diba? problema kasi ang government natin unstable. Unstable. I-compared mo sa ibang government in Singapore, government in Japan or Iba. in other country, Layo. napakataas sa atin. Continuity kasi, lalo na Yes. Singapore, yung Oh. policy, hindi nagbabago. Sa atin dito iba. So iba-ibang personal interest, mga may issue ba about paleta. So paano yung tinatawag na this should lead by example ang mga Pilipino. Wala So nang trust dahil ang yung mga mga tao. government magnanakaw, ang mga Pilipino gusto din magnakaw. So nawala na ang credibility natin bilang isang Pilipino. Sa Alam tingin- mo, Ina, ang galing ni, ang galing ni Kuya Mark mag-explain. Parang nag-curious tuloy ako eh. Ano yun? Ano Sino na bang naman? inspiration nyo kung Yun, nung nag-aaral kayo ng law school? Of course, wala kong inspiration kasi wala akong naging jowa yata noon eh. Hindi, Dami kong inspiration galit. na abogado. In general. Ano? Sinong parang role model nyo na abogado when you were taking up law? Actually, sabi ko nga, hindi ako, naging lawyer ako, but wala akong naging idol na lawyer. Ang sa akin, nagbabasa ako about management, about financial management, about psychology of a man, psychology of a woman. So, yun ang ginagawa ko. But of course, I have my idol. Of course, my idol is my parents. Sila kasi ang train sa akin in my mind setting. Kasi everything sa bagay na ito, mind setting yan. It means, kahit na ang tao, kung ang mind setting niya iba, kahit bigyan mo yan 10 milyon, 2 months, yung 10 million, ubos Ubos na na yan. yan. Kung ang mind setting niya, Nakikita akong ganyan actually. Nakabenta ng lupa sa probinsya. Yes. Kumita ha, 50 million. After 2 years, ubos. pulubi na naman. Oh, yun yan. Diba? Yung nanalo sa mga loto. Yun, oh. Bakit nanalo ng 100 million? After 2 years, after 3 years, nakira pa rin. Kasi it's not about money. It's more on mind setting. Tama. Anyway, speaking of mindsetting, ang favorite natin, malaman natin yung mindset ni Kuya Mark. Yes, rapid fire questions for Kuya rapid Mark fire. Tolentino. Kuya Mark, courtroom or boardroom? Boardroom. Books or podcasts? Books. Coffee or energy drink? Coffee. Early bird or night owl? Early bird. Cross-examination or negotiation? Negotiation. Win a difficult case or prevent one from happening? Win a difficult case. Criminal law or civil law? Criminal law. Barong or suit? Suit. Manila, Obvious naman. Manila or province? Province. Phone call or text? Text. Paper files or digital? Paper files. Vacation or staycation? Staycation. Bilis ah. Bilis, no? Rapid talaga. Fame or privacy? Privacy. Strict judge or unpredictable judge? Unpredictable judge. Logic or instinct? Logic. One word that describes today's Philippines. Unstable. Oh. One word that describes justice. Equality. Bilis. One word that describes yourself. Happy. Oh, very happy. Anyway, naku, ubos na naman ang oras natin. Napaka-interesting Kaya nga. pa naman, Ina. Anyway, siguro para may take away naman ng ating audience, alam nyo, Kuya Mark, lagi dito sa Pilipinas, yeah. yung mga tao, pumupunta na lamang sa abogado. Tama. Pagka medyo May problema. magulo na, malala na yung problemang legal, etc. Ay,
para sa audience, anong isang o dalawang maipapayo nyo para hindi na dumating sa ganong punto na kailangan pang pumunta sa abogado na demanda na o kailangan magdemanda? Ang priority natin, avoid natin ang problema. Avoid natin ang litigation. Hindi dapat pupunta ka sa isang abogado kung may problema na, or hindi ka pupunta sa isang doktor kung may sakit ka na. Dapat prevention muna bago ang cure. Prevention is better than cure. Same also like that. So ibig sabihin, kung may mga issues kang dapat pag-isipan, better consult a lawyer. Yun. And last question. Kung meron kang maiiwang legacy para sa ating bayan, what would you like it to be? Kailangan yung tinatawag na education. It means kasi 15 years ko na ginagawa yung broadcasting. Ibig sabihin, ang advocacy po natin bilang abogado is to educate yung taong bayan about sa batas. To simplify the law. Kasi ang batas, kung basahin mo ang batas, hindi mo maintindihan yan kasi paiba-iba. Dito, hanggang dyan. Para yung iba, mga attorney Google eh. Okay na daw i-Google o okay na daw yun. Ang advocacy natin, Attorney Ferds, kailangan i-educate natin ang kababayan po natin, yung kanilang karapatan, yung mga legal remedies nila, and ano yung mga basics sa batas. Para alam nila paano ang mga desisyon nila sa bagay-bagay. Yun. Since my last question ka, attorney, gusto ko meron din akong last question. Okay lang ba? Hindi na last question yung akin. Okay lang naman, okay lang. Ladies last pa rin. Okay. Last word. Kuya Mark, kung may natitirang babae sa mundo, dalawa lang sila. Si Congressman Laila de Lima at Congressman Jervil Luistro. Sino sa kanila ang liligawan mo at bakit? Hirap Masaya na tanong naman ka? yan. Masaya ako maging single. Okay, period! Okay. Aray mo, pakak. Nandito si Kuya Mark Tolentino. And No, as no, promised, as promised, Ina, medyo sa mga guts sumabi naman tayo ngayon. Yan. At ang inaiisip ko dito kasi nagkaroon lately ng prominence si Kuya Mark regarding this particular case ng Procap. Procap, ano? Nasabi ng iba ay naging biktima daw sila ng scam. Large-scale financial scam dito sa Procap. Tama. Para doon sa mga hindi nakakaalam, Kuya Mark, paki-brief lang sila kung ano itong usaping Procap na ito. Procap, ang ibig sabihin ng Procap, parang protection of the capital. Ito yung sugal na walang talo. Meron ba ganun? Yan, 7 times kang susugal sa cellphone. Sumabog, so nawala. Ang may-ari nito kasi may mga Pilipino na in connivance with the Singaporeans. Singaporean. So based in Singapore itong Procap. Singapore based, but may mga Pilipino na kakampi nila na nag-operate dito sa Pilipinas. And nung sumabog to, may mga biktima na lumapit sa atin. Ayun. So ako yung abogado nila, and because of that, nag-file kami sa Department of Justice. So dahil doon, may At dito naman sa video na ito mga kababayan, ating pakinggan itong si Senator Bongo na kung saan kinongratulate niya na ang mga bagong miyembro ng PDP Laban na nagkaroon ng assembly ngayong araw dito sa lugar ng Davao. More power sa PDP at sana lumago pa yung party, lumaki pa at isa naman ang ating layunin sa PDP na paano tayo makaserbisyo na muli sa ating mga kabayan. Ito na yung formality po itong National Assembly. Ito po yung formality ng pagbuklok bilang presidente ni Mayor Bastian. Congratulations sa lahat po ng mga bagong napili ng mga officials ng PDP. Sana magkaroon pa tayo ng lumakas pa yung partido at madagdagan pa ang ating mga senador, mga local officials, mga elected officials. Kayang-kaya po ng PDP yan. Ang PDP naman, umiikot yan noon, maliit na partido, bigla lumaki, bigla lumiit na naman, gano'n naman po ang politika. Pero kaya nating palakihin muli yung partido with the support of the people. Sen, last na lang po, ano po yung ina-expect nyo for the upcoming SONA? Pakinggan lang po natin kung ano yung mga nagawa at mga plano pa sa in the next
2 years po ng kasalukuyang administration. Thank you, sir. Thank you po.